Umano'y bagba ni PBBM na si Yusek Jose Cadiz hindi imbestigahan ng DOJ. Mga netizen dismayado sa DOJ. At pagbaba ni PBBM sa pwesto, patuloy na pinanawagan. Alamin natin ang detalye mula kay Kapartner Margot Gonzales. Marami pang pinangalanan si Congressman Saldico kung saan maging ang opisyal ng Department of Justice o DOJ dawit daw sa anomalya sa flood control projects. Sa video ni Ko na ipinost araw ng Lunes, November 24, idinawit niya si DOJ Undersecretary Jose Jojo Cadiz bilang bagman daw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kickback scheme. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ang Pangulo mula Septyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang Department of Justice walang planong imbestigahan si Cadiz sa kabila ng ibinunyag ng dating kongresista. Ayon kay Justice Acting Secretary Frederick Vida, wala sa jurisdiksyon nila na gawin ang investigasyon. We have no jurisdiction. Kasi tandaan niyo po, magkaiba po ang jurisdiction. Ito, dagdag kaalaman na naman po. Ang Department of Justice po ay taga-usig ng mga pribadong individual. Diba? Pag nagkasala sa batas, nag-violate ng revised penal code ng iba't ibang special criminal laws. Ang taga-usig, DOJ. Ang taga-usig at nagpapanagot sa mga lingkod bayan na nagkamali sa kanilang tungkulin o may pananagutan na kriminal, ang taga-usig ay ombudsman. Diba? Yung ginagawa namin tungkulin ngayon, ito ay alinsunod sa MOA with the Ombudsman at yung ibang iniaata sa amin, yung pag nagde-deputize si Ombudsman na, o dito, itong bagay na to, DOJ ang magpatuloy. Itong bagay na to, DOJ ang magpatuloy. Ganun po. Okay, sir. So kahit administrative, pwede ba yun? Pwede ba siyang tingnan for administrative liabilities in the Lalong wala. Napag-alaman din na pinayagan ng DOJ na mag-leave sa trabaho si Cadiz noong November 21. Yusek Cadiz remains to be one of the undersecretaries of the department. No, he is on leave. No, actually he applied for a leave of absence since the 17th. No, na-approve ko yung leave niya 21. Kung walang ibang leave, kung wala no, di ba? We will know by November. Actually, December 1. Kasi last working day in 28, diba? That's a Friday. Yes. Una na rin sinabi ng DOJ na hindi nila iimbestigahan ng mga revelasyon o mga idinawit ni Saldico kasama si Pangulong Bongbong Marcos Jr. hanggat wala silang natatanggap na reklamo. Wala daw kasing moto proprio powers ang hensya. Ang mga netizen nagpahayag naman ng pagkadismaya sa DOJ. Ayon kay Dewey Pacus, hindi raw magliliw sa trabaho si Cadiz kung inosente ito sa kontrobersiya o baka raw sadya itong pinag-leave para hindi ito makapagsalita hinggil sa issue. Tinawag naman ng netizen na si Josie na selective investigation ang ginagawa ng gobyerno. Ang netizen na si Jonathan, sinabi namang tuta ni PBBM ang Department of Justice. Samantala, marami naman ang patuloy na nanawagan para sa pagbaba ni PBBM sa pwesto at ang panawagan na magpa-drug test ito kasunod ng mga pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Kung dati naman, hindi naman ganyan yung nangyayari sa Pilipinas. Ilang taon pa lang siyang nakaupo, ha? 3 taon pa lang, parang lubog na kagad sa kalukuhan yung bansa natin. Kaya, parang naniniwala na rin ako talaga na gumagamit talaga siya ng illegal na droga. Nagsisi rin ako, bakit binoto ko pa yan? Ganyan din pala mangyayari, kahit ako nahihirapan din ako. Transparency and good governance nga gusto nila, di ba? Especially siya, presidente siya, dapat pumayag siya. Kami nga na nasa mababang antas ng gobyerno, mandatory drug test, meron kaming nire-require kami. Siya pa na presidente. Kung talaga may prinsipyo siya, bumaba na lang siya. Pero kung wala siyang kasalanan, magpa-drug test siya. Ganun ang kailangan. Para malaman ng taong bayan kung wala siyang kasalanan o wala. Gampanan niya ang tungkulin niya. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzales, SMNN.